Magandang araw po, si Dr. Willie Ong po to. Sa araw na to, magbibigay lang ako ng tips tungkol sa pag-iingat sa mga fad diets, yung mga special diets, o yung mga tableta na yung iba ay basta-basta na lang umiinom. Pagdating po sa diet, meron ako naririnig ng mga high protein diet na puro karne lang kinakain, hindi na kumakain ng kanin. Ito yung mga tinatawag na Atkins diet. Minsan po may side effect. Pag sobra kasi daming protein ang kinakain, pwede po masira yung kidneys, mahirapan yung kidneys natin. Kaya hindi rin po maganda yung sobrang high protein. Yung iba naman, puro high fat diet, puro taba, puro maalat ng kinakain. Alam naman natin, hindi po to healthy. So, mas healthy talaga yung balanse, may kanin, may gulay, may isda. Para at least tamang-tama yung mga vitamins and minerals na kailangan ng katawan natin. Pangalawa, sa mga tableta na iniinom, no? Yung iba kasi gusto mag-diet, umiinom ng mga tablets, mga diet pills. Merong mga binibigay din yung mga doktor tulad ng mga Senecal. Pero para sa akin, yung hilig natin na pagkain, yung dami ng kinakain, yun talaga ang problema eh. Itong mga tableta, hindi talaga makakatulong para mahinto itong paggana natin sa pagkain. So, kailangan talaga baguhin natin muna yung pag-iisip natin, makontrol natin yung dami ng kinakain. Kasi itong mga tableta, panandalian lang po. Pagdating naman sa ibang tablet, like mga fish oil, pwede naman to, may tulong din konti. Although yung pagkain mismo ng isda ay mas healthy. Meron namang ang mga iba, bumibili ng mga slimming tea, slimming pills. Medyo delikado po sa akin itong mga slimming tea at mga slimming pills kasi marami na ako nakikita na high blood sila dahil dito pinapabilis yung metabolism, na high blood, nagpapalpitasyon, hindi makatulog dahil sa mga slimming pills. Yung iba, bumabagsak yung potassium at na-admit sa ospital. So, delikado po to. Mag-ingat din tayo sa mga bodybuilders na mahilig sila sa mga protein shakes yung mga malalaking bote na iniinom nila to, pampalaki ng muscle. Tulad na sinabi ko, kung masyado mataas sa protein, hindi po ganun kaganda sa kidney. So, iingatan po natin to. Pagdating naman sa mga vitamins, pwede naman uminom ng multivitamin. Araw-araw isa. Uminom din ako ng multivitamin, paminsan-minsan. Siguro mga 3 times, 4 times a week. Sa vitamin E, sabi ng iba, may tulong sa balat, pampaganda ng kutis. Pero hindi pa ganun kasubok yung mga pag-aaral Hindi pa po ganun katiyak. Pero wala naman masama kung gusto nyo uminom. Vitamin B complex, madalas po namin ito ireseta para sa nerves, yung mga namamanhid yung kamay. Pwede rin anti-stress tablet yung vitamin B. Ang problema lang sa vitamin B, minsan ay nakakagana ng pagkain at pwede kayo tumaba sa vitamin B complex. Although gaganda naman yung tulog ninyo. At last naman, yung vitamin C, may tulong din naman para sa sipon, pampalakas. Pero para sa akin, mga 500 milligrams lang ng vitamin C ang magandang inumin. Huwag din masyadong mataas na dosis ng vitamin C kasi ayon sa mga kidney specialist, pwede mag-cause ng bato sa bato or kidney stones kung sobra daming vitamin C. At huli sa lahat, ang calcium sa gatas, sa tableta, may tulong yan lalo na sa mga babae para hindi magkaroon ng osteoporosis, para hindi maging marupok ang buto. Ang calcium nakukuha din sa gatas, pati sa dili, sa buto ng mga isda, may tulong din po yan. So sana nakatulong itong konting tip sa inyo. God bless po.